ang syudad ng San Pablo sa Laguna, ang tanging lugar sa Pilipinas na merong hindi lang isa kundi 7 iba't ibang lawa. Kaya naman ang tawag dito, the City of Seven Lakes. Ano itong mga 7 lawa na ito? Nandiyan ang Lake Sampaloc, merong Lake Pandin, Lake Yambo, Lake Bunot, Lake Mohicap, Lake Palakpakin at ang lawa ng Calibato kung saan naroon tayo ngayon. Ang lawa ng Calibato ang pinakamalalim sa 7 lawa ng San Pablo. Kaya medyo kinakabahan ako na nandito tayo sa pinakamalawak at pinakamalalim na lawa. Tapos nakasakay tayo sa bangkang, ayan, walang katig. Kuya, galingan mo. Galingan mo sa pagsasaguhan kasi mukhang malalim-lalim itong lawa na ito. Anyway, papunta tayo ngayon doon sa kanilang baklad. Dahil ito yung lawa na pinakamalalim, ito rin yung lawa na may maraming iba't ibang isda na nakukuha. Sa mga lawa ng San Pablo, karaniwang tanawin na ang mga baklad. Gawa ito sa kahoy, lambat at kawayan na nakatulos sa gitna ng lawa. Nagsisilbi itong bakod kung saan pumapasok at nakukulong ang mga isda. Malapit na tayo, kuya! Opo, ma'am. Nandiyan na po. Alright. Umuulan na! Naku, mukhang hindi nakikisama ang panahon sa akin ah. Paano tayo mangingisda? Umuulan. Pero syempre, hindi tayo patitinag. Andito tayo ngayon sa isa sa mga baklad nila. Itong baklad na to ay inaalagaan nila tapos every 2 weeks nag-harvest sila ng isda dito. Hopefully, meron tayong makuha mga tilapia, tawis at saka ayungin. Dalag! Baka may dalag din. Mukhang mabigat yung hinihila ni kuya. Ano ba? Baka hindi dalagang nandyan, baka dalaga. So ang ginagawa nila kuya ngayon ay pinapaliit nila yung baklad. Para kapag naipon na dito sa mas maliit na bahagi yung mga isda, pwede na nating salukin. Ang lakas ng ulan! Ang promise nila sa akin ngayon, hindi raw ako mababasa, hindi raw ako lulusong. Ulan naman! Di basa pa rin ako. Ay, ang lakas ng ulan! Nakapit! Okay. Diyan ba magsalok? Parang walang huli ah. Ito ba? Ilaglag lang ng ganito? Ah, hindi pa yan mababaw? Ay, kuya. Pupunta po ako dyan. O, sige po. Maya-maya pa, Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na ang mga isda! Ayan na! Nagtatalunan na! Saan ka naman nakakita ng mangingisdang nakapayong? Ay, nako. Napakahirap pag may payong. Makakabasa na lang tayo. Yan! Ang dami! Ano ba to? Ayungin? Lahok-lahok po. 1, 2, 3! Ay, uwa! Woohoo! Dami! Pasok kayo! Pasok! 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 Wow! Isa pa. Konti na lang. Hindi nga ako lumusong, pero nabasa naman ang ulan. Tapos malansa rin yung mga isda. Parang lumusong na rin. Ay, 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 ay. Last batch. Oh, may dalag. Okay na. Maliliit na yan. Ibalik na natin sa dagat. Ay. talaga nga namang inulan tayo ng biyaya sa lawa. Eh ano-ano naman kaya ang mga nahuli natin? May iba't ibang uri ng mga isda na makukuha dito sa baklad na ito, dito sa Lake Calibato. Meron din sila ditong nakukuhang ayungin. Yun yung paboritong isda ni Jose Rizal. Ang sabi sa akin ng mga mangingisda dito, kailangan daw yung ayungin ay at least 3 daliri yung laki niya, yung kanyang taba. Eh, ito, tingnan mo. Ay. Parang 2 daliri lang to. So, yan. Freedom.
Ito pwede na to? Malaki po, opo. Ito pwede na raw to. Sakto na raw to pang sinigang o kaya pang paksiw. Itong ganitong uri ng ayungin. Dito natin ilalagay yung pwedeng dito. Pero yung mga maliliit, ibabalik natin sa lawa. May nakukuha rin silang isa pang uri ng isda dito, yung kantawagin nila tawis. Para siyang mukhang karpa, hindi talaga ito nakatira dito sa lawa dito. Parang alien fish nga ang tawag nila dito. Inintroduce lang daw ito dito. Kasi kumakain din ito ng mga kapwa isda. So huli natin siya ngayon, tapos kakainin din natin. Hindi, seriously, predator fish ang tawag nila dito. So, kinakain niya yung mga itlog ng mga ibang isda. Kaya, mas gusto ng mga mangingisda na hulihin yung mga tawis. Kasi, para makapagparami yung mga maliliit na isda. Ang mga nakuhang tawis, perfect daw gawing sarsyado. Ipiprito muna ang mga tawis hanggang sa maging golden brown. Baka masisira at lilima kayo. Ganda. May dalawa pang maliit dun, iprito na rin natin. Sayang po. Baka po magtampo. Baka magtampong, oo. Iset aside ang mga napritong isda. Sa parehong kawali, igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Timplahan ito ng paminta at asin. Masarap po ang kamatis pag pinipisa natin ganito. Oo. Antayin nyo talagang durog na siya sa pagkakaluto. Diba? Mas masarap. Sunod na ilagay ang kaunting tubig, itlog, Haluin po natin ganito. at pritong isda. Maya-maya pa, ready to serve na ang sarsyadong tawis. Okay, tikman na natin itong sarsyadong tawis. Sarap ng timpla ni Ate Ruby. Sarsa pa lang, ulam na. Panalo. Tikman natin yung isda. Balanse-balanse yung lasa. Yung alat ng isda, nagko-complement siya doon sa asim ng kamatis. Perfect. Bukod sa tawis, nakakakuha rin tayo sa baklad ng ayungin. Ang isdang ito, perfect din daw sa isang classic Filipino ulam. Alam niyo ba kung anong tawag sa isdang ito? Ito ang isdang ayungin na ang paboritong isda ng ating pambansang bayaning si Jose Rizal. Sa isang kawali, pagsamahin ng sibuyas, bawang, luya, siling haba, asin, paminta at pampalasa. Sunod na ilagay ang ayungin at sukang paumbong. Tapos po, tatakpan lang. Opo. Tapos na! Hayaang kumulo sa loob ng 5 minuto. Simple lang pala talaga. Ang bilis lang pala. Ito po, hindi hinahalo. Hindi po. Basta tatakpan lang. Kasi po, ang suka hindi maluluto kapag hinalo-halo po natin. Kailangan po hahayaan niyo pong maluto ng husto ang suka. Timplahan ng asukal, pambalanse ng lasa. At maya-maya pa, Ito na po ang ating paksiw na ayungin. Okay. Aba, napakamalasa nga nitong isdang ito ah. At saka ang sarap ng sukang ginamit ni Nanay Presi. Kahit maliit siya, napakamalasa nitong isdang ito. Alam ko na ngayon kung bakit ito ang paboritong isda ni Jose Rizal. Masarap sa paksiw, masarap din sa sinigang. Okay siya. Tsaka pag magpapaksiw kayo, masarap pala yung sukang paumbong. Bagay na bagay yung lasa.